Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Miguel Pascual Cuaderno Sr. was the Finance Secretary of the Philippines under Manuel Rojas from November 25, 1946 to January 2, 1949, and the first Governor of the Central Bank of the Philippines from 1949 to 1960. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Don Miguel ay pinanganak sa Tondo, Maynila noong December 12, 1890. Ang kanyang mga magulang ay sina Protasio Cuaderno ng Maynila at Francesca Rey Hipolito Pascual ng Balanga. Lumaki siya sa ancestral home ng mga Pascual sa Talisay, Balanga. Tinapos ni Cuaderno ang kanyang kursong komersyo mula sa Liceo de Manila at ang kanyang law degree mula sa Philippine Law School bilang valedictorian. Naipasa niya ang mga pasusulit sa bar noong 1919 bilang pangalawang pwesto, habang nagtatrabaho bilang professional na lector ng batas sa Philippine Law School at lector sa pagbabangko at pananalapi sa Far Eastern University at University of the East from 1922 to 1937. Nagsagawa rin siya ng mga espesyal na pag-aaral sa teorya ng pananalapi at sentral na pagbabangko sa Estados Unidos at Inglaterra. Noong 1934, naging miyembro siya ng Committee of Seven Wise Men na kinabibilangan ng ama at tagapangulo ng konstitusyon na sina Filemon Suto, Norberto Romualdez, Manuel Rojas, Vicente Singson Encarnacion, Manuel Brunes at Conrado Benitez na bumalangkas ng 1935 Philippine Constitution. Kabilang siya sa mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas na naglakbay sa Estados Unidos upang isumiti ang konstitusyon kay Pangulong Franklin D. Roosevelt para sa sertipikasyon sa ilalim ng mga probisyon ng Philippine Independence Act. Habang nasa US, pinasok siya sa pagsasanay ng batas sa Washington, D.C. noong 1935. Siya ay ginawang miyembro ng Lupon pagkatapos ay gumanap na pangkalahatang tagapagpamahala at kalaunan na Executive Vice President ng Philippine National Bank hanggang 1936. Pagkatapos noon, nagsilbi siya bilang Chairman ng Board of Directors ng International Stock Exchange hanggang 1938. Dahil dito, nagsilbi siya bilang unang Pangulo ng Philippine Bank of Commerce. Mula June 1946 hanggang December 1948, nagsilbi siya bilang kalihim ng pananalapi sa ilalim ng Pangulong Manuel A. Rojas. Naging miyembro din siya ng National Economic Council from 1946 to 1960 at chairman ng Economic Commission for Asia and the Far East simula noong 1948. Si Pangulong Elpidio Quirino from 1948 to 1953 ang nagtalaga kay Cuaderno bilang unang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Naglingkod siya ng 12 taon from 1948 to 1959 sa ilalim ng tatlong pangulo, sina Quirino Ramon Magsaysay from 1953 to 1957 at Carlos P. Garcia from 1957 to 1961. Noong 1953, siya ay hinirang ng kalihim general ng United Nations bilang miyembro ng isang committee na gumuhit ng mga plano para sa pagtatatag ng isang espesyal na pundo para sa pagtustos ng pag-unlad ng ekonomiya ng mga atrasadong bansa. Noong 1957, siya ay nahalal na chairman ng Board of Governors ng International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development at ng International Finance Corporation.
Sa kanyang mungkahi, binili ng negosyanteng si Eugenio Lupis Sr. ang Meralco mula sa isang American multinational corporation. Noong May 1, 1970, nakipag-ugnayan siya sa Asian Development Center na bumalangkas ng isang kasunduan sa 8 bansa sa Asya para sa organisasyon ng Asian Payment Union na naging posible ang paggamit sa nasabing mga bansa ng kani-kanilang pambansang pera, sa gayon ay nagtataguyod ng kalakalan sa kanila. Noong 1971, nahalal siya bilang miyembro ng 1971 Constitutional Convention. Si Don Miguel Cuaderno ay kinasal kay Mercedes Martin. Nagkaroon siya ng 9 na anak. Namatay siya noong January 14, 1975 dahil sa atake sa puso. Thank you very much for watching. And according to William James, if you change your mind, you can change your life.